Story Station Romance presents CEO's Chubby Secretary by Amy Serrano. Kinakabahan na nilapag ni Rian ang bagong timplang kape sa mesa ng kanyang boss. Nasa harapan ba naman niya ang isa sa mga pinakagwapong nilalang na nilikha ng Diyos. Kung magiging tao lang ang salitang perfect, iyon na siguro ang kanyang sir na si Brandon Salvatore. Kape niyo po, sir. Halos 3 taon na niyang boss si Brandon. Isa sa mga pinakasikat na business tycoon sa Asia at Europa. Kilala sa taglay na yaman, pagiging simpatiko at kagwapuhan. Hindi may pagkakaila na sa loob ng 3 taon na iyon ay pasikretong minamahal ni Rian ang binata. Thank you. The best ka talaga magtimpla ng kape ko. Kuhang-kuha mo yung lasa na gusto ko. Halos simatay naman siya sa papuri ni Brandon. Pero alam niya na hanggang pantasya lamang ang lahat. Himala nga na imbes na sekretary ang kunin ng kanyang boss, ay isang katulad niya ang pinili nito. Mataba, piluga ng balakang, sambit pa ng iba ay napabayaan sa kusina. In short, ang chubby na sekretary ni Brandon Salvatore. Rian, ayos ka lang ba? Pwede ka nang mag-overtime kung hindi maganda ang iyong pakiramdam. Saad naman ni Brandon sa kanya na nagpawala sa kanyang imahinasyon. Naku sir, hindi po. Ayos lang po ako. Madami pa akong tatapusin na trabaho. Saka isa pa malapit na yung business proposal na ipapresent ninyo sa mga investors. Kailangan natin gawing pulido para makuha natin yung investment na yun. Iyan ang gusto ko sa'yo, Rian. Masipag, nasa oras ang gawain at responsable. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinili ko na sekretary. Hala si sir, baka kiligin ako niyan. Biro pa ni Rian. Hindi bale, sasaluhin naman kita kapag na-fall ka. Birong pabalik naman ni Brandon sa kanya. Kahit biro lang ang sinabi ng kanyang boss, hindi niya maiwasan na mangarap. Isipin na baka hindi naman imposible na mahalin din siya ni Brandon. Kahit sa panaginip man lang. Kahit alam ni Rian na isa itong suntok sa buwan. Puro ka talaga kalukuhan, sir. Siya nga pala, kailangan ko munang dalhin itong mga documents sa marketing department. May aayusin lang po kami doon. Okay, after that, you can also take your lunch. Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Hindi naman po ako papayat agad sir kahit gutumin ako. Pabirong aniya sabay hawak sa kanyang bilbil. Seryoso naman siyang tiningnan ni Brandon. Rian, you are beautiful on your own way. Lagi mo yang pakatatandaan. Pumunta na nga si Rian sa marketing department. Dala niya ang ilan sa mga mahalagang dokumento sa kanyang kamay. Hindi na siya magkandaw-gaga sa kanyang mga trabaho, pero kahit ganoon pa man ay hindi mawala sa kanyang labi ang ngiti. Lalo na at pinuri na naman siya ng kanyang boss. Isa iyon sa mga motivation niya para pumasok araw-araw sa trabaho. Hay nako, nandito na naman ang ilusyonada na sekretary. Hindi pa umalis sa kaagad. Ang laki-laking tao ang sikip tuloy dito sa elevator. Ang nagsalita ay si Diana, dating kaibigan ni Rian. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang nagbago ito sa kanya. Ang alam lang niya ay matagal na gusto ni Diana si Brandon. At inggit na inggit ito sa kanya dahil sa mas close siya sa kanyang boss. Pwede ba, Diana? Wala akong oras para makipag-away sa'yo. Sino bang nang-aaway dito? Hoy, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ba at ilusyonada ka? Ilusyonadang baboy. Mataba, filingera, akala mo ba porke sekretary ka ni Sir Brandon magugustuhan ka na ni Sir Brandon? Cream on! Matapang naman na hinirap ni Rian si Diana. Hindi ko alam kung saan ang problema mo sa akin, Diana. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo. Nagsasayang ka lang ng laway. Alam ko mataba ako. Alam kong hindi ako magugustuhan ni Sir Brandon. Pero kung magkakanobya din naman si Sir, alam ko na hindi ka rin namin niya papatulan. So,
Patas lang ang laban. Saktong bumukas ang pinto ng elevator at lalabas na sana si Rian. Kaso, bigla itong sinabunutan ni Diana at halos matumba na siya sa tindi ng away. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay inawat na lang sila ng security at dinala sa HR. Anong nangyari dito? Galit na sigaw ni Brandon. Halos dumagungdong ang opisina ng dahil sa sigaw ng lalaki. Sir, yung sekretary po ninyo ang nagsimula. Inaway na lang po niya akong bigla. Hindi ko po alam kung bakit. Peking iyak naman ni Diana. She's lying. Hindi ko po yung tipo ng tao na bigla na lang susugod ng basta-basta. Don't worry, I believe you, Rian. Halos makahinga naman siya ng maluwag sa sinabi ng kanyang boss. Sir, nagsasabi po ako ng totoo. Ilusyonada yung mataba niyong sekretary. Palibhasa ay gusto kayo ng babae na yan. Hindi siya nararapat na maging sekretary ninyo. Kung kailangan niyo ng mas magaling na sekretary, I can do a better job. Enough. Hindi ko nagugustuhan na nilalait mo ang sekretary ko. I already watched the CCTV. Alam ko na ikaw ang unang sumugod. And I don't want to see you anymore on my company starting today. You are fired. Tara na at Rian, kailangan pang magamot yung mga sugat mo. Diretso naman sila sa klinik. Madami kasing natamo na galos at sugat si Rian mula sa kalmot at sa bunot mula kay Diane. Aray, mahapdi pa ba? Dadahan-dahanin ko lang. Sir, hindi niyo naman po kailangan na linisin yung sugat ko. Kaya ko na po yan. At saka nakakahiya. Baka sabihin ng iba special treatment ako rito. Umiling naman si Brandon sa kanya. Hayaan mo na ako. Isa pa, pakiramdam ko ay ako yung dahilan kung bakit ka inaway ni Diana. She's too crazy to create a rumor. Alam ko naman na hindi totoo yung sinasabi niya na pinagpapantasyan mo ko. Rest assured, she won't bother you anymore, okay? Salamat sir ha, kasi pinagtanggol mo ako at mas pinaniwalaan mo ko. Pero sa loob-loob ni Rian ay nakokonsensya siya dahil alam niya sa kanyang sarili na may nararamdaman naman talaga siya sa kanyang boss. Matagal na sikreto na kailanman ay hindi niya nanaisin na ibunyag. Siya nga pala, I reserve a dinner tomorrow night. Nag-back out yung kausap ko. Sayang naman at hindi ko na pwedeng i-cancel pa yung reservation sa restaurant. Kung okay lang sa'yo, Rian, gusto mo ba na samahan na lang ako bukas? Tila kinikilig naman siya at biglang parang may mga paru-paro na nagsisiltiparan sa tiyan ni Rian. Hindi siya makapaniwala na inaaya siya ng kanyang gwapong boss na kumain sa labas. Kinabukasan ng gabi ay handa na ang lahat para sa kanya. Nakabihis na si Rian, suot ang dress na bilin niya. Ilang beses na siyang pabalik-balik sa harap ng salamin. Kinakabahan na tila ba'y hihimaytayin na. Nasa harapan na siya kaagad ng mamahaling restaurant. Pagkabukas ng pinto ay agad niyang hinanap ang gwapong boss nito. Ang masayang ngiti ni Rian ay napalitan ng pait noong makita niya na may ibang babae na kasama si Brandon. Tila para siyang binuhusan ng malamig na tubig at natauhan sa nangyari. Kahit pa man ganon, lakas loob siyang lumapit. Good evening po, sir. Rian, ikaw pala. Siya nga pala, meet Claire. She is one of my friend way back on college. Coincidentally, she is also the owner of this restaurant. I hope you don't mind. Kasama natin siyang magdi-dinner. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ni Rian sa selos. Okay lang po. Actually, may lakad nga po pala ako ngayon. Kaya ayos lang po. Mauna na po ako sa inyo. Matapos niyang sambatin niyon, ay walang lingon-lingon siya na naglakad paalis. At para hindi na rin makita ni Brandon ang luha niyang parang gripong sira na nag-uunahan, masyado siyang umasa. Hindi na naman niya inaasahan na sasamparin siya ng katotohanan na kahit kailan ay hindi siya magugustuhan ni Brandon. Isang mataba, hindi kagandahan na katulad niya
ay hindi kailanman na magiging bagay kay Brandon. Kaya isang mabigat na desisyon ang kanyang ginawa. Desidido na nga siya na mag-resign. Kinabukasan ay nakahanda na ang lahat. Ang kape ng kanyang boss, ang mga documents at lahat. Para bang usual rutina ni Rian bilang isang sekretary. Ang pagkakaibang lang ngayon na niya ipapasa ang resignation letter na ginawa niya kagabi. Para na rin sa kanyang kabutihan. Para na rin makalayo na siya sa kanyang nararamdaman. Rian, may problema ba? Bakit ka magre-resign? Alalang tanong ni Brandon. Gusto niyang kiligin, pero mas nanaig ang sakit na naramdaman sa kanyang puso. Sorry sir, I think I am no longer capable to be your secretary. Alam ko po na marami namang iba dyan na mas deserving sa posisyon na ito. Isa pa kailangan ko na pong mag-focus sa ibang bagay maliban sa trabaho. Dahil ba ito sa sahod? Can we talk about this first? Bakit biglaan naman ang pagre-resign mo? At ano ba yung sinasabi mo? You are more than capable to be my secretary. Please, don't quit. Para siyang malulusaw sa mga titig ng kanyang boss. Para itong magmamakaawa. Pero desidido na talaga siya. Hindi na niya kaya. Kagabi pa lamang halos kainin na siya ng selos at insecurity ay halos ikamatay na niya. Sorry po talaga. Hindi na po magbabago ang isip ko. Lumabas na muna si Rian. Para siyang nanlalambot. Sa isip at puso niya ay nasasaktan at nahihirapan siya sa kanyang piniling landas. Pero alam niya na ito ang tamang panahon at ito ang tamang desisyon. Basta ang gagawin ko ay mag-move on na ako. Maghahanap ng ibang trabaho at magpapaseksi na rin. Kailangan ko nang baguhin ang Rian na kilala nila. Saad naman niya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda ay hindi makapaniwala si Brandon na aalis na ang kanyang sekretary. Noon pa man ay wala nang nagtagal sa kanya na sekretary dahil halos lahat ay may gustong akitin ito. Bagay na ayaw niya sa trabaho. Kaya naman para sa kanya ay perfect na si Rian sa kanyang posisyon. At ngayon ay para bang lahat ng plano ay guguho na. Sinundan naman ni Brandon si Rian na kumakain sa kafeterya. Lahat ng tao at empleyado ay nakatitig sa kanya. Sa kanyang tangkad at kisig ay namumutawi ang kanyang postura. Sir? Rian, I cannot accept your resignation. Po? Ay, hindi na po magbabago ang isip ko. Kailangan ko na po talagang mag-resign. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo kahit lumuhod ako at magmamakaawa? Sir, hindi niyo naman po kailangan gawin yun Sir, I am so sorry. I quit. Hindi pa rin makapaniwala na sa wakas ay nagawa na ni Rian yun. Nagkaroon na rin siya ng lakas na loob na mag-resign at hiling niya sana ay mapanindigan niya ito. Isang buwan na render at isang buwan din siyang parang nagkaroon ng instant manliligaw. Binibigyan siya lagi ng bulaklak ni Brandon, mga tsokolate, pabango, mamahalin na gamit at regalo. Pero wala siyang tinanggap, hindi niya kailangan ng suhol. You are living for real. Saad sa kanya ni Brandon. Halanta ang lungkot sa boses ni Brandon. Siya rin naman ay hindi maiwasan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Sir, kailangan na po Isa pa magaling naman yung trinitrain ko na bago ninyong sekretary. Alam ko na maasahan niya si Allison. I will miss you, Rian. Sana alam mo kung ano ang pwede kong gawin. Huwag ka lang mawawala sa akin. Masarap pakinggan ang mga salita na iyon mula sa lalaking mahal niya. Pero alam niya na kung ipagpapatuloy pa niya ito, siya rin lang naman ang masasaktan. Lakas loob si Rian na niyakap ang boss niya, kahit sa huling sandali man lang. Salamat sir, ikaw po ang pinakamabait, pinaka-the best na naging boss ko.
Wala po akong ibang hangad kung hindi ang pagiging successful po ninyo. Malay natin, isang araw ay makita pa tayong muli. Yes, see you Rian. Matapos ang halos 2 taon na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya si Rian. Sa una ay akala ni Brandon na baka nasanay lang siya. Masyado nakasama ang sekretary nito. Hanggang sa hinahanap-hanap na niya ang presensya niya. Wala pa rin ba kayong balita sa kanya? Galit na wika niya. Humanap na siya ng magagaling na private investigator. Pero ni isa ay wala pa rin nakakaalam kung nasaan si Rian. Sir, may magandang balita kami sa iyo. Nakabalik na po siya galing ng Thailand. Nagpalit po pala siya ng mga dokumento. At isa na po siyang sikat na model at businesswoman. Dadalo po siya sa isang sikat na auction bukas sa Manila Grand Auction House. Hindi na nga maitago ni Brandon ang galak na kanyang nararamdaman. Oras na para malaman kung ano ba ang gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon. Lilinawin na niya kung pag-ibig nga ba ang kanyang nararamdaman. Kaya naman kinabukasan, suot niya ang kanyang formal suit na itim. Lahat ata ng kababaihan ay sa kanya ang tingin. Hindi sa pagmamayabang, ngunit ang kanyang taglay na kagwapuhan ay bumihag na sa maraming kababaihan. Nakaupo na siya at sumisilip sa paligid. Hanggang sa hindi na nga namalaya ni Brandon na nakatingin siya sa isang babae na nakasuot ng pulang dress. Kasing pula ng lipstick sa labi nito. Maamo ang mukha at balingkinita ng katawan. Nagbago man ang hugis ng katawan ay kilala niya ang babae. Rian? At noong mapansin siya na marami ring ibang mga lalaki ang nakatingin dito ay sumiklab ang selo sa puso niya. Parang gusto niyang angkinin si Rian. Ayaw niya na may ibang tumitingin dito. Rian, banggit niya at hinalikan ng kamay ng dating niyang sekretary. Sir? Tulalang ani nito sa kanya. It's been a while. Ang tagal na nating hindi nagkita. You look dazzling. Sir, hindi niyo naman po kailangan sabihin yan. Pero salamat. I will take that as a compliment. Pwede ba kitang samahan? Or may date ka sa gabing ito? Mahihimigan sa kanyang boses ang pagkairita sa ideya na baka may ibang lalaki na idinidate si Rian. Sandyang hindi niya matanggap. Ay wala sir, ako lang mag-isa. Dapat nga kasama ko ang pinsan ko, kaso may biglaan din naman na lakad. I see. Tara, doon muna tayo sa designated table ko. Let's catch up. Shall we? At saka, sana huwag mo na akong tawagin na sir. Gustuhin ko man na maging sekretary ka ulit. Balita ko ay isa ka na sikat na businesswoman. Grabe ka naman sa sikat, sir. Brandon, hindi naman ganoon. Siguro ay swinerte at lumagulang ang iyong business. Kaya heto, patuloy na ginagawa yung best ko. At saka isa ka sa mga inspiration ko kaya nagtayo ako ng business. I see. That's good to hear. Masaya rin ako na nakabalik ka na. At ngayon na nga na nakita niya ang babaeng magtagal nang nagbigay ng pagkalito sa puso niya, ay paunti-unti niyang hahanapin ng sagot sa kanyang nararamdaman. Mahal na nga ba ni Brandon si Rian? Salamat. Isa pa ay 1 buwan lang naman ako dito sa Pilipinas. Babalik din kasi ako ng Thailand. I just have business meetings sa isang project and shooting as well. Tila nabura naman ang ngiti sa mukha niya nung marinig ni Brandon ang mga salita na iyon. Tila ba ang ideya na aalis na naman siya ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Doon niya naisipan na kailangan niyang gawin ang lahat para hindi na umalis pa si Rian. Hindi pa rin makapaniwala si Rian na matatapos na ang 2 taon ay nakita na niya ulit si Brandon.
Mabuti at kaya na niyang huwag ipalata ang kaba at excitement na kanyang nararamdaman. Sa loob ng mahabang panahon na hindi sila nakita ay madaming nangyari. Nagtayo at lumago ang business na sinimulan niya. Nakuha rin siyang modelo sa Thailand. Malaki rin kasi ang pinayat ni Rian mula sa diet, exercise, at motivation niya na mag-glow up. May manliligaw ka na ba? Biglang tanong sa kanya ni Brandon out of nowhere. May mga nanliligaw naman po ay si Brandon, pero wala pa siguro sa isip ko yung pagkakaroon ng boyfriend. Madami pa kasi akong plano. Nahihiya naturan niya na ang totoo kaya wala pa siyang nobyo ay hindi pa rin siya makaget over o makamove on kay Brandon. Tama yan. Dapat huwag ka munang magpaligaw sa iba. Malay mo naman na ang lalaki na para sa iyo ay nasa tabi mo lang. Halos magwala naman ang puso ni Rian sa kanyang narinig. Umaandar na naman ang kanyang pagka-assuming na baka nagpaparamdam na sa kanya ang dati niyang boss. Malabo po yun. May matagal na akong gusto na lalaki. Pero hanggang pangarap ko lang siya. Hindi bale, mamahalin ko na lang siya sa malayo. Tanggap ko naman na, ay hala, sorry, hindi ko sinasadya na magdrama. Huwag mo nang isipin yun, nakakahiya. You are kind, and now that you are beautiful and successful, madaming lalaki ang magkakagusto sa iyo. Sino na yung kilala ko ba siya? Nagtataka naman siya dahil sa tanong at sa tono na nagsiselos na pagkakatanong sa kanya ni Brandon. Secret po muna. Ay, siya nga pala, Brandon. Gustuhin ko man na magtagal pa kailangan ko na palang umalis. I need to rest. May appointment at yung shooting ko rin kasi. Yeah, nabalitaan ko rin na isang sikat ka ng modelo ngayon. Nagtataka naman siya kung bakit ang daming alam ni Brandon sa kanya. Ngayong halos 2 taon sila na hindi nakita. Hindi naman po sobrang sikat. Parang part-time lang. Nakakadagdag din kasi at nakakaboost ng aking confidence. Naalala ko kasi noong hindi pa ako payat, pangarap ko ng maging model. Kaso baka model ng lechon ang ibigay nila sa akin noon. At least ngayon, kaya ko na mag-self-love. Bigla namang nagseryoso ang tingin sa kanya ni Brandon. Don't say that. Kahit nung chubby ka pa, you are the most kindest and the most modest person I ever know. Kahit ano pang nagbago sa isura mo, you are still the Rian that I know. Salamat, Brandon. Nagagalak ang puso niya na marinig mismo ang mga salita na iyon sa lalaking pinakamamahal niya. Hindi niya tuloy malaman kung ano pa ang kailangan niyang gawin para makapagbubon na nga ng tuluyan. No worries. Sakto pala, bala ko rin mag-unwind sa Boracay. Sakto, pwede kitang samahan at wala akong appointment. Ha? Nasabi ko ba na sa Boracay ang shooting ko? Taka naman na tanong ni Rian. Kita naman ito kung paano mamutla ang gwapong mukha ni Brandon. Nasabi mo kanina, di ba? Nasabi ko ba? Pero baka nakakaabala na ako sa bakasyon mo at baka hindi rin kita masamahan. Pupunta kasi ako doon para magtrabaho. Basta, sasamahan kita. At saka wala naman sigurong magagalit, di ba? Natawa na lang si Rian sa kakulitan ng dati niyang boss. Bakit ba parang naninigurado ito na wala talaga siyang nobyo? Oo nga, Brandon. Alam mo naman, I'm still no boyfriend since birth. At biglang pagtataka naman ni Rian na mas lalong lumuwag ang ngiti sa labi ng lalaki. Good. Tara, samahan na kita pa uwi or do you want me to drive you home? Ay, hindi na kailangan. Masyado nang abala ang naibibigay ko sa'yo. I know you are too busy. Dati mo akong sekretary, remember? I will not waste too much of your time. You are not a waste of my time. At sobrang saya ko na nagkita tayo ulit.
Tila naman kinikilig si Rian nung marinig ang mga salita na iyon mula sa binata. Muli ay nagagalak siya na muli silang nakita. Sa kabilang banda, tiningnan na lang ni Brandon na makaalis ang sasakyan ni Rian. Napahampas na lang siya sa noo. Muntik pa nga siyang mahuli nito na pinaimbestigahan niya lahat ng nangyari kay Rian. Umuwi na siya at tinawagan ng kanyang sekretary na si Allison. Allison, cancel all my meeting and schedules. May importante akong lakad. Call Mr. Andrew. Kailangan ko yung private jet niya papunta ng Boracay. Sir, masyado naman po atang biglaan ang lakad ninyo. How about your appointments with Mr. Saavedra, yung meeting ninyo with the investors? Hindi na muna mahalaga ang mga yon. I have all the money right now, but these opportunities might not come again. I saw her, Allison, matapos ang 2 taon kong paghahanap. Alam ko, sir. Alam ko na matagal mo na siyang hinahanap. At kahit na naguguluhan ka pa, alam mo na ang sagot sa nararamdaman mo. O siya, I'll reschedule everything. Good. Thanks, Allison. Maaasahan talaga kita. Kinabukasan, nakaayos na ang mga gamit ni Rian. At hindi niya alam kung sadyang nagkataon nga lang ba na makita sila ni Brandon sa airport. Bigla na lang siyang inaya ng lalaki sa private jet nito. Pumayag naman ng team at manager niya na sumakay sa pribadong sasakyan. At ngayon ay katabi niya ang lalaki sa buong biyahe, papunta sa Boracay. Hindi ba kami masyadong nakakabala sa iyo? Nahihiya na tanong ni Rian. Hindi ka abala sa akin. Isa pa, ito na rin siguro yung time para magkausap tayo, para mag-catch up. Lalo na at hindi ka naman magtatagal sa Pilipinas. Tila mabigat na tono ni Brandon sa kanya. Ay, sige na nga. Pero huwag ka nang masyadong malungkot yan. Huwag ka rin mag-alala. Pagbalik ko sa Thailand, ipapakilala ko ang mga kaibigan ko sa'yo. Sure, Brandon, sobrang gaganda nila. I don't need any woman right now. May isang babae akong nagugustuhan at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko just to have her, and I will not let her go again. Tila nanikip naman ang dibdib ni Rian. Selos na selos siya sa babae na tinutukoy ni Brandon. Halatang mahal na mahal nito ang babae na yun. Hiling niya na sana siya na lang yun. Buong biyahe tahimik lang siya. Nagmumukmok at nasa isip pa rin ang sinabi ng binata na katabi niya ngayon. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya at nakahiga sa balikat ni Brandon. Ay hala, sorry. Kita pa ang bakas ng lawan niya sa suot ng damit ni Brandon. Hala, nakakahiya. Akin na yung damit mo at ako na ang maglalaba. Kita naman niya kung paanong misi ang lalaki. Bigla na lang kasi itong naghubad ng damit at ibinigay sa kanya. Hindi maalis-alis ang tingin niya sa katawan ni Brandon. May ilang tattoo sa dibdib nito, may 8 matitigas na pandesal sa tiyan, at tila ba halos maglaway na siya sa kanyang nakikita. Tissue? Asar naman sa kanya ni Brandon. Wag na. Isa pa madami na akong nakitang ganyan na katawan sa modeling industry. Hindi na uubra sa akin yan, no? Palusot naman ni Rian. Kahit na madami na siyang nakita ng mga katawan sa pagmumodelo, wala pa rin natatalo sa katawan ng isang Brandon Salvatore. Pero halos kabahan naman si Rian nung makita niya na nagdidilim ang paningin ng katabi niya. Nagtatagis ang barang at bumibigat ang hininga nito. Promise me one thing. Starting from now on, you will not going to look on any man's body aside from me, okay? Giit ng lalaki sa kanya. Feeling tuloy niya gusto siya ni Brandon. Mag-assume na baka nagsiselos ang dati niyang boss. Siyempre, hindi naman maiiwasan yun. Pero madalang lang naman, lalo na kapag need lang sa mga magazine na minamodel ko. Then after this, quit modeling. Utos sa kanya ni Brandon. Bahala na.
Rian, babala ni Brandon sa kanya. Fine. After nito ay hindi na ako tatanggap ng modeling na may kasamang partner. Okay na ba? Suko na sabi naman ni Rian. Wala naman siyang magagawa. Pinanganak talaga siya ng marupok para sa dati niyang boss. Good. Ngisi naman ni Brandon sa kanya. Nakarating na sila sa Boracay, ilang oras lang ang nakakaraan. Pumasok sa isang magarbong hotel na pagmamayari pala ng kaibigan ni Brandon. Dahil summer ay halos fully book na ang mga kwarto. Ayos lang ba kung kasama mo ako sa kwarto? Promise, wala naman akong gagawin na masama. Anim pa ni Brandon sa kanya. Alam naman niya yun. Naging babaero man si Brandon noong sekretary pa siya. Pero likas naman na maginoo talaga ito. Alam ko naman yun. Wala namang problema sa akin kung magkasama tayo sa room. Dalawang gabi lang naman. Mabuti na lang at kaya niyang itago ang kilig na nararamdaman ni Rian. Pumasok na sila sa isang private suite na dapat ay honeymoon room ng dating nagbook ng kwarto. Nahiya naman bigla si Rian. Hindi niya tuloy maiwasan na may mga pantasya na pumasok sa isipan niya. Grabe, may pa-rose petal pa talaga sa kama. Malay mo, isang araw magbigay sa iyo ng ganito, Rian. What do you think about marriage? Out of nowhere naman natanong sa kanya ni Brandon na kahit wala siyang iniinom ay nasabit na lang siya. Ano ba yan? Wala nga akong boyfriend, asawa agad. Saka wala pa namang nagkakamali. Saka ko naiisipin yan kapag nandyan na. I see. I hope you can still wait. Nahiga na lang si Rian sa kama. Pagod na siya at bukas pa lang naman ang simula ng kanyang shooting. Nauna na nga mag-shower si Brandon sa kanya. Siya naman ay inabala ang sarili sa pagbabasa ng libro na dala niya. Ilang minuto lang ang nakakaripas ay nakarinig naman siya ng basang yapak sa sahig. At sa paglingon na nga niya ay nakita niya na si Brandon. Basa ang buhok na siyang dumadaloy sa katawan nitong tila perpekto at nililok ng isang bihasang eskultor. Napalunok na lang siya ng laway habang pinagmamasdan ng binata na ngayon ay nagpupunas na ng katawan gamit ang isang puting kwalya. Uy, yung laway mo. Nakaingising saad naman sa kanya ni Brandon. Daman niya ang pag-init ng kanyang pisngi sa pagkapahiya. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Ayos lang yan. Hindi naman ito yung unang beses. Nakita mo na rin ang katawan ko kanina. Same old reaction. You can admit that you have a crush on me. Alam mo, Brandon, ilang taon mo na akong naging sekretary. Hindi ko alam na may tinatago ka pala na kahanginan. At saka kahit magubad ka pa sa harapan ko, ay hindi ako maapektuhan, no? Iyon na ata ang pinakamalaking kasinungalingan na nasambit ni Rian sa buong buhay niya. Are you sure? Mapangahas na tanong ni Brandon habang paunti-unti nitong inaalis ang tuwalya na ngayon ay nakalagay sa kanyang bewang na siyang tumatakip sa malaking armas nito. Hala, Brandon! Dinig ang nginig sa boses niya. Tumawa lang ang binata. I'm just kidding. Alam mo naman na hindi ko magagawa na basusin ka. Aside from my mom, you're one of those women that I respect the most. So, let's sleep. Alam ko na pagod ka pa sa biyahe. Tumabi naman sa kanya ang lalaki. Nakatalikod at mukhang agad na rin na nakatulog. Habang ito, si Rian ay naiwan na naguguluhan. Kumakabog ang kanyang puso. Kinabukasan ay maaga na nagsimula ang shooting ng magazine. Ang team ay summer, kaya mostly ay naka-swimsuit at bikini ang suot ni Rian. Hindi niya maisip na makakapagsuot siya ng ganitong mga damit, lalo na sa daming size niya noon. Ngayon ay confident na siya. Habang sa isang banda ay nanonood si Brandon sa kanya, kaya naman ay paminsan-minsan ay na-conscious na siya sa kanyang itsura at suot. Madilim kasi ang tingin lagi sa kanya at sa kanyang partner na lalaki.
Para bang nagsiselos ito sa bawat lalaki na nakatitig sa kanya. Matapos ang shooting ay nagpahinga muna sa isang banda si Rian. Maliban doon kasi ay may mga ilang fans niya ang nagpapa-autograph sa kanya. Habang nagpapahinga ay napansin niya si Brandon na nasa tabi na pala niya. "Do you really need to wear that?" Inis na agad na bungat sa kanya ng lalaki. "Ha? Look, ang iski at nipis ng suot mo. Tapos makikita yan ng mga lalaki sa magazine. Can I talk to the company? And I will request to remove this project." Wait, teka. Ano ba ang problema, Brandon? Wala naman mali sa suot ko. Summer ang tema namin. Siyempre, need ko talagang magsuot ng swimwear. At saka wala namang masama sa ginagawa ko. Proud ako sa katawan ko. Pinaghirapan ko ang katawan na ito. Confident na ako. Hindi na ako yung dating Rian. That is not my point. Napasigaw na saad ni Brian. Shit, ayoko na talagang may ibang lalaki ang tumitingin sa'yo. Bakit? Naguguluhan na tanong naman ni Rian. Bakit ayaw mo? Ano ba tayo? Bakit kung ituring mo ako ngayon pagmamayari mo ako? Napapansin na kita ah. Hindi na ikaw yung dating boss na nakilala ko. Ang Brandon na kilala ko mabait, mapasensyoso, at hindi ganito umasta. Bigla na lang umalis si Brandon at naiwan siya na punong-puno ng mga katanungan sa kanyang isipan. Dumating ang gabi ay hindi bumalik sa kwarto nila si Brandon. Hindi tuloy maiwasan na mag-overthink ni Rian. At kaysa sa magmukmuk siya ay naisipan na lang niya na mag-bar hopping at nilunod ang sarili sa alak. Pagdating sa bar ay bumungad sa kanya ang malakas na tunog ng musika. Medyo natatamaan na rin siya ng alak at hindi na niya kilala ang mga nakakasayaw niya. Nararamdaman na lang ni Rian na parang hindi na maganda ang paghawak ng lalaki na kasayaw niya ngayon. Teka, tama na. Masyado ka nang malapit. Ani naman ni Rian na pilit itinutulak ang estranghero na lalaki. Ha? Mapili ka pa. Hindi ba ikaw yung model na dati baboy? Pasalamat ka nga at pinapatulan pa kita. Akma naman siyang hahalikan ng lalaki nung bigla na lang itong bumulagta. At hinila siya bigla ng isang lalaki. Iyon na pala si Brandon. Anong pumasok sa kukote mo at nagbar ka ng mag-isa? Balak mo bang may mangyari na masama sa'yo? Galit naman natura ni Brandon sa kanya noong nakalabas na sila na sa bar. Doon na halos pumasok sa kukote niya ang nararamdaman at ang nangyari kay Rian. Pasensya na ha. Hindi ko naman ginusto na mabastos ng ganon. Bakit? Anong gusto mo bang gawin ko? Magmukmuk sa kwarto? Habang ikaw nasa labas? Baka may kinikita kang ibang babae. What? Wala akong kinikita na iba. I am outside contemplating and resisting to do something na baka pagsisihan ko. Hindi mo alam kung gaano ako nagpipigil na ano? Tanong ni Rian. Sumagot ka. At hindi na nga niya natapos ang sasabihin niya noong halikan na siya ni Brandon. Malambot at mainit ang labi ni Brandon. Tila may bumubuhay na nag-aalab na init sa kanilang loob. At sa gabi nga na iyon, sa unang pagkakataon ay may nangyari sa kanila ni Brandon. Hindi basta-basta isang mainit na gabi lamang, ngunit isang gabi na puno ng pag-ibig. Ngunit agad din na pinagsisihan ni Rian iyon. Binigay niya ang kanyang unas sa lalaking hindi pa niya pinapakasalan. At alam niya na malaki ang pagbabago na mangyayari sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay nagising si Brandon na may masakit na ulo. Ngunit agad na naalala ang pinagsaluhan nilang gabi ni Rian. Agad naman siyang napangiti at kinumpirma sa sarili na mahal na nga niya ang dati niyang sekretary. Hindi dahil maganda na ito, hindi dahil sa sexy na ito,
Ngunit noon pa man ay mahal niya talaga ang dalaga. Dahil siguro sa aking bait, palabiro, malambing at tila lahat ng katangian na nais ni Brandon ay nakay Rian na. Ngunit ang ngiti niya ay nawala noong napansin na wala na si Rian sa kanyang tabi. Hinanap niya si Rian ngunit ang sabi ay nauna na itong umalis ng Boracay. At ngayon nga ay 1 linggo na itong hindi nagpaparamdam pa sa kanya. Nasaan ka na ba, Rian? Bakit mo naman ako iniiwasan? Ano ba ang ginawa kong mali? Lasing na aniya habang nasa opisina at nagiinom. Baka hindi nagalingan, pare. Baka naliitan sa manoy mo. Asar naman ng kanyang kaibigan na si Lester. Ha? Kapag nakita mo to, baka mabahag ang buntot mo. Maybe I am too fast. Dapat hindi ko muna siya binigla. Dapat pinaramdam ko muna sa kanya na sincere ako. Wala, pare. Inuna mo kasi ang init ng katawan mo. Umalis ka na nga. Hindi ka naman nakakatulong. Alam mo, pare, pasalamat ka kaibigan ko yung manager ni Rian. At alam ko ay nasa Thailand na ito. Kung gusto mo ay pwede ko naman ibigay sa iyo yung address. Bigla naman nanalaki ang mata ni Brandon. Akin na. Siyempre hindi pwedeng walang kapalit. Yung sports car mo. Fine, sa iyo na yun. Basta mahanap ko lang si Rian. Sa isang banda ay naduduwal naman si Rian. Ilang araw na siyang nahilo at balisa. Malakas ang kutob niya, ngunit ayaw niya talagang kumpirmahin ito sa kanyang sarili. Blessing kung sakali man, ngunit hindi niya aasahan o inaasahan na papanagutan siya ni Brandon. Kung magkagayon man na buntis na nga ito, ay tatanggapin niya na lang ng buong loob na mag-isa lang siyang bubuhayin ang pinagdadala niya. At noong makita na nga niya ang 2 guhit sa pregnancy test kit, ay magkahalong tuwa, lungkot, at takot ang kanyang nararamdaman. Nilagay na nga niya sa mesa ang kit at narinig naman niya na may kumakatok sa pinto ng kanyang kondo. Pagbukas niya ay halos mapaatras na lang siya sa gulat at nasa harapan niya ang tatay ng kanyang pinagbubuntis. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya na halos may isara na ang pinto, ngunit agad itong napigilan ni Brandon. Para sundan ka. Why are you suddenly avoiding me, Rian? Pwede bang mag-usap tayo at huwag mo muna akong taguan? Inis naman na saad niya ng lalaki sa kanya. Mukha itong pagod sa biyahe. Ngunit ganoon pa rin at nag-uumapaw ang kanyang kagwapuhan. Umalis ka na. Hindi rin kita tataguan, ano? Then why are you trying to lock me out? Hey, trespassing ka na ha? Giit ni Rian noong makapasok na si Brandon sa kanyang kondo. I'm sorry for intruding, pero hindi ko na kaya. Para na akong mababaliw kakaisip. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin ulit. Nawala ka na sa akin ng 2 taon. Hindi ko na hayaan na maulit pa yun. I know it's my mistake to take advantage. And I am so sorry, Rian. At mas lalo kong humihingi ng tawad dahil nagustuhan ko na may mangyari sa ating 2 noong gabi na yun at wala akong pinagsisisihan. Sincero na saad naman ng binata sa kanya. Huwag na natin gawing big deal pa yun, Brandon. Kalimutan na lang natin yun. Ani naman ni Rian. Ayaw niya na umasa at sa huli ay baka masaktan na naman siya. Kalimutan? How? Hindi na kita kayang alisin sa isip ko. Nandito ka na. Hindi na kita kayang kalimutan pa. Brandon, baka nagugulahan ka lang. Alam ko madami pang iba dyan. Mas better sa akin. Hindi mo kailangan panindigan ng isang gabi na nangyari sa atin. Rian, I won't give up on you. Alam ko na ako yung nauna sa'yo. And trust me, Rian, mapapasa akin ka. At tumupo pa nga si Brandon sa kanyang sofa. Brandon, umuwi ka na. Wala ka nang mapapala pa dito. Not until you are marrying me.
Kung may iniinom lang siya, ay malamang sa malamang ay naibuga na ni Rian ito. Wow! Kasal agad? Pwedeng boyfriend muna? Pwede. Basta akong magiging boyfriend mo. Ay, agad-agad? Tumayo si Brandon at naramdaman na lang niya ang yakap ng lalaki. Mainit at tila ilang araw ng pangungulit ay naibsan na muli. Ganoon lang karupok si Rian pagdating kay Brandon. Siyempre hindi. Ipaparanas ko sa iyo kung paano ligawan ng isang Brandon Salvatore. You will receive the love that you deserve. Again, I'm so sorry if it is too late that I realize. Mahal pala kita, Rian. Payat ka man o hindi, ano man ang sabihin ng ibang tao. And I hope you can give me a chance. Paano kapag lumobo ako ulit? Paano kung hindi na ako kasing ganda katulad ngayon? Mamahalin mo kaya ako tulad ng sinasabi mo? Alam ko mahirap paniwalaan, Rian. Siguro mukha akong manloloko sa paningin mo. Pero alam mo noong panahon na naging boss mo ko, kilala mo ako na ayaw ko na nagsisinungaling at hindi rin ako magsasawa na iparamdam na totoo ito at kahit ano at sino ka pa mamahalin kita. Sana nga, manggit naman ni Rian. Bigla naman nang naalala ang isang bagay at nanlaki naman ang mata ni Rian. Kinuha niya agad ang pregnancy test na naiwan niya sa kusina. Kinuha niya ito at dali-daling itinago. Wala muna kasi siyang plano na sabihin ito kay Brandon. Ayaw niya na bigla na lang siyang pakasalan ng lalaki dahil lang sa nalaman nito na buntis siya. At sa halos isang linggo na ata silang magkasama at kung umakto ay para magjowa na sila. Si Brandon na lagi siyang pinupuno ng yakap at halik. At halos ayaw na ngang umalis ng lalaki sa kanyang tabi. Para bang lahat ng pinapangarap niya sa loob ng ilang taon ay nagkatotoo na. Brandon is her dream man. Ngunit sa mga panahon na yun ay nahihirapan na rin siyang itago ang kanyang pinagbubuntis. Plano na talaga ni Rian na sabihin ang totoo kay Brandon. Love, kailangan ko munang bumalik ng Pilipinas ha. May mga naiwan pa kasi akong trabaho doon. But I promise I'll be back after a week. I promise you that. Ano ka ba? Alam ko kung gaano ka ka-busy. Huwag mo kong alahanin dito. Hindi ka ba malulungkot? Tanong naman ni Brandon sa kanya. Baliw, hindi no. At saka ikaw na yung nagsabi, 1 linggo ka lang naman mawawala. You sure? Basta walang iba, okay? Huwag kang magpapapunta o lalapit lang sa ibang lalaki dyan. Hindi ko alam kung anong pwede kong magawa. Baliw, sige na. Umalis ka na. Hindi na kita maihahatid sa airport ha. Alam mo naman kasi medyo hindi pa ayos ang pakiramdam ko. That's okay, Rian. Alam ko na masama pa ang pakiramdam mo. So, take a rest, okay? Don't miss too much. Pangako, babalik din naman ako kagad. Ngunit iba ang kutob ni Rian. Para bang may hindi mangyayari na maganda. Kinakabahan talaga siya at gustong-gusto na nga niya na pigilan ng lalaki. Ngunit hindi niya magawa. Basta buo na ang plano ni Rian na pagbalik ni Brandon ay sasagutin na niya ito at sasabihin ang totoo. Sasabihin niya na buntis na siya at si Brandon ang ama. Ngunit makalipas lang ang ilang araw ay laking gulat na lang ni Rian ang kanyang nabalitaan. Halos hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Nanlalambot ang mga tuhod ni Rian sa kanyang nabalitaan. Napaupo na lang siya sa sopa at saka na lang siya napatitig sa kawalan. Ang laman ng balita ay tungkol kay Brandon na ngayon nga ay engaged na sa dati nitong ex na si Micaela. Hindi niya tuloy alam kung matatawa o maiiyak na lang siya sa kanyang sitwasyon. Akala niya kasi ay okay na ang lahat.
Akala niya ay isa ng happy ending ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Brandon. Sa huli pala ay ilusyon lamang ang lahat. Napatitig na lamang siya sa salamin na kahit na balingkinita na siya, isang sikat na modelo, isang magandang babae, ay hindi pa rin pala siya sasapat. Ang tanging nakikita niya na lang sa salamin ay isang mataba pa rin na Rian. Bigla na lang tumunog ang cellphone ni Rian at dali-dali niya itong binuksan. Sinagot sa pag-aakala na baka si Brandon na yun at baka isang maling akala lamang ang lahat. Brandon? Ikaw ba yan? Ha? So, ikaw pala. Ang dating sekretary at ang ilusyonadang babae na kinahuhumalingan ng anak ko. You, Rian, I thought you are educated enough. Pero hindi pala. Mas masahol ka pa sa mga lintang naghangad sa anak ko. Bika naman ng isang ginang sa kabilang linya. Tita Luz? Huwag mo kong matita, tita. Hindi ka nararapat sa anak ko. Siguro naman ay napanood mo na sa telebisyon ng balita. Ikakasal na ang anak ko. So don't you dare ruining my son's wedding. Huwag mo nang subukan na alamin kung paano ko magalit. At narinig na nga lang ni Ria na namatay na ang tawag sa kamilang linya. Hindi talaga umaayon sa kanya ang tadhana. Kaya naman hinawakan na lang niya ang kanyang tiyan. Hayaan mo, anak. Kakayanin natin to. Kahit ako lang. Hindi bali nang hindi ko na mahanap ang pagmamahal na gusto ko. Ikaw na lang ang pupunuin ko ng pagmamahal. At sa araw na yun, desidido na nga siya na gawin ang unang plano niya. Nais niya na lang na mamuhay kasama ang kanyang anak, malayo sa pangarap niyang buhay. Sa kabilang banda naman ay biglang sumigaw si Brandon. Ma'am, Dad, anong kalokohan na naman ito? Nasa mansyon siya at hawak-hawak ang pumipintig na sentido. Ang akala kasi ni Brandon ay business party ang kanyang dadaluhan. Ngunit laking gulat na lamang niya ng isang engagement party na pala ito na siyang pakana ng kanyang mga magulang. Hindi na lang siya agad tumutol dahil ayaw niyang mapahiya ni Brandon ang kanyang mga magulang. What's the matter, son? Hindi ba't maganda naman si Micaela? You'll be the best couple of this century. Ma, may mahal na akong iba. Itigil mo yung kabaliwan mo sa dati mong sekretary, ha, Brandon? Naging payat lang siya. Nagpapakabaliw ka na sa dating baboy na yon. Akala mo ba hindi ko mababalitaan ang lahat ng ginagawa mo? Mom, don't you dare talk to her like that. She's the only woman that I am marrying. Iatras niyo yung kasal na yan kay Micaela. Hindi ko dadaluhan yan. Umiyak naman na sinampal siya ng ginang. Ganyan mo na ako pagsalitaan ngayon? All I care is about you. No, Ma'am. Ang iniisip niyo lang ay ang kapakanan niyo at ang sarili niyo lamang. Maging anuman si Rian, siya lang ang mamahalin ko. Huwag niyo na sanang tutulan ang tanging kalagayahan ko. At dali-dali na ngang umalis si Brandon. Kinakabahan at kailangan niyang makausap pa agad si Rian. Go back here! Sigaw naman ng ina ni Brandon. Hayaan mo na siya, Luz. Malaki na ang anak natin. Sigaw naman ng ama ni Brandon. Umalis na lamang siya. Agad naman na nag-book si Brandon ng flight pabalik ng Thailand. Nakabado siya sa kanyang nalaman at isang kadahilanan. Paano kung nalaman ni Rian ang engagement na yun? Paano kung maulit na mawala na naman ang babaeng pinakamamahal niya? Sa iniisip niya iyon ay para na siyang mababaliw. Hindi niya maatim na maisip na iwan siya
At baka may mahanap na iba ang dalaga. All he can think is he wants her. All for him. Nakarating na nga si Brandon sa kondo ni Rian. Pero ang tanging bumungad na lang sa kanya ay isang silid na walang laman. Nandumo siya at napaupo sa sahig. Sinubukan niya pa rin niyang tawagan, ngunit wala nang sumasagot. Sumigaw na lamang siya sa nararamdaman niya. Galit dahil sa nangyari, lungkot at sakit na kanyang nararamdaman. He tried calling anyone who can help him to find her. Ngunit wala. Parang bulan na naglaho ang babaeng pinakamamahal niya. Para na siyang mababaliw. Hindi alam ni Brandon kung saan siya magsisimula. Matapos ang ilang taon. Anak, don't go too far. Bawal ni Rian sa 2 taon na batang si Brian. Habang lumalaki ang anak nito ay hindi may pagkakaila na anak nga ito ni Brandon. Mula sa mata, pilik mata, kilay, halos pinagbiyak na bunga ito sa ama nito. Mami, kailan po tayo uwi ng Philippines? Miss ko na po si Lola eh. Ani naman ang bata sa kanya. Ngayon ay naninirahan sila ng tahimik sa isang isla ng Thailand. Lumayo siya sa ilaw ng pagmumodelo. Ibang tao na rin ang humahawak ng kanyang mga business. Ang nais niya lang ay ang masubaybayan ng paglaki ng kanyang anak. Next week, uuwi tayo ng Philippines para sa birthday ng lolo and lola mo, okay? Ani naman ni Rian. Payapa naman na ang buhay niya. Minsan, naiisip pa rin niya si Brandon. Hindi, madalas pala. Ngunit ayaw niya nang makarinig ng kahit anong balita tungkol sa lalaki. Alam niya kasi na baka kasal na ngayon ang lalaking pinakamamahal niya at ayaw niya ng kung ano pang gulo. Really po? I am so excited na po, Mama. I know, anak. Excited na rin akong umuwi. At malapit na rin ang birthday mo, anak. By the way, ano palang gusto mong regalo? Tanong naman ni Rian sa kanyang anak. Ma'am, bakit ako wala akong dad? Bakit lahat po ng kalaro ko meron? Can I have a dad on my birthday po? Inosenteng tanong sa kanya ng kanyang anak. Bigla naman nanikip ang dibdib ni Rian. Dahil iyon ay isang bagay na hindi niya kayang ibigay sa kanyang anak. Sinubukan niya na rin naman na makipag-date sa iba, ngunit hindi talaga niya kaya. Someday, anak. Sa kabilang banda, nasa mall si Brandon upang bumili ng mga kailangan niya. He went alone to rewind. At ayaw niya na munang maalala ang mga bagay-bagay. 3 taon na nakakalipas ngunit hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya. Para pa rin siyang minumulto ng nakaraan. Nagsisisi siya na sana hindi na siya pumayag sa engagement party na yun. Sana ay mayroon pang pagkakataon si Brandon na makipagpaliwanag kay Rian. But she left. At ngayon ay paunti-unti niya na rin na binubuo ang sarili niya. Habang nagtitikin-tingin naman siya sa mall ay may nakita siya na batang umiiyak sa harapan ng isang fast food. Hindi alam ni Brandon kung bakit nais niyang lapitan ng bata. Are you lost? Tanong naman ni Brandon sa batang lalaki. At noong makita niya ang mukha ng bata ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kamukhang-kamukha niya ang bata na nasa harapan niya ngayon. Naisip tuloy ni Brandon na kung may anak lang sila ni Rian, kaedaran nito ang bata. Anak! Sigaw ng isang pamilyar na boses ng babae. At mas lalong nanlamig si Brandon. Nakita niyang matagal niyang hinahanap. Humahangos na tumatakbo, ngunit ganoon pa rin ang hitsura ni Rian. Nandoon pa rin ang ganda ng babae. Brandon? Gulat naman na tanong ni Rian. Hindi siya makapaniwala na sa lahat ng pagkakataon ay ngayon pa sila pagtatagpuin ng tadhana.
Nalingat lamang kasi si Rian kanina at nawala sa paningin niya ang kanyang anak. Isang oras mahigit niyang hinanap ang kanyang anak. At noong matagpuan na nga niya si Brian ay hindi akalain na nasa kamay pa nito ng lalaking dati niyang minamahal at mahal pa rin. Akin na ang anak ko. Giit ni Rian at akmang kukunin na ang bata na buhat-buhat ngayon ni Brandon. Papa? Inosenteng tanong ng bata. Tama, ako nga ang papa mo, anak. Tila sigurado na sigurado si Brandon sa tugon nito sa bata. Anak ko siya, Brandon. Hindi mo siya anak. Akmang kukunin na ulit niya ang bata nung umiyak ito at ayaw bumitaw sa lalaki. No, Mama. Baka umalis na naman po si Papa. Marami nang nakatingin sa kanila sa mall. Kaya nagpasya na si Rian na hilahin ang lalaki palabas ng mall hanggang sa parking lot. Ngayon ay nasa loob sila ng kotse. Nakatulog na ang anak nila. Hindi naman niya alam kung anong sasabihin nito. Brandon, huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Pakiusap. Mahinahon naman na saad ni Rian. Anak ko siya, Rian. Paano ka naman nakakasiguro, Brandon? Pwede ko siyang maging anak sa iba, no? Ani naman ni Rian. Nakita naman niya na nagdilim ang paningin ng lalaki at hinawakan siya nito sa kanyang braso. Bakit? Mayroon ka na bang iba? Bitawan mo nga ako. Tigilan mo na ako. Lalo pa at kasal ka na. What the hell are you saying, Rian? Hindi ako kinasal at wala akong ibang pakakasalan. Ikaw lang, Rian. All this time hinanap kita. All this time para kong mababaliw dahil hindi na man lang kita mayakap, mahalikan o mahagilap man lang. Para kang bula na nawala. At bigla mo na lang akong iniwan sa here. Masisisi mo ba ako? Brandon, the next day I just found out that you are engaged. And you just didn't let me explain, Rian. Oo, mali ko yun. Pero sana hinayaan mo muna akong kausapin ka. Sana hinintay mo man lang ako. Dahil hindi ko naman tinuloy ang engagement na yun. It's all my parents' plan. Pero wala akong ibang balak na pakasalan kung hindi ikaw. Wala akong ibang balak na iharap sa altar kung hindi ikaw lang. Please. Huwag ka nang mawawala sa akin. Makatuluyan na ako mabaliw. Tila nalusaw ang puso niya noong marinig lahat ng sinabi ng lalaki. Namuo ang pagsisisi at paghihinayang sa mga nakalipas na taon na sinayang niya. Natakot ako, Brandon. Lalo na at ayaw ko naman na sirain ang maganda mong kinabukasan. Lalo pa at nanggaling mismo sa mga magulang mo na lalayuan na dapat kita. Kagatlabi naman na saad ni Rian. Narinig niya na napamura ang lalaki at napubuntong hininga. Rian, please, ako lang ang pakinggan mo. Ako lang ang pagkatiwalaan mo. Kahit ngayon lang, maniwala ka naman na mahal mo kita o. Wala akong ibang minahal na babae maliban sa'yo. Please, let me enter on your life. And please, don't leave me again. Napatango siya at ngumiti. Pinunasan ng lalaki ang kanyang mga luha at isang mainit na halik ang pinagsaluhan nila. Let's go. Ani niya. Ipapaayos ko na ang kwarto niyo sa bahay. Wait. Ihatid mo muna kami sa bahay. Hinahanap na ako panigurado nila inay at itay niyan. Ani naman ni Rian sa kanya. Ayoko. Baka panaginip na naman ito. At maya-maya ay wala ka na naman sa tabi ko. Hay naku, Brandon, uwi ka naman. Hindi na nga ako aalis, diba? Natuto na ako. Brandon, pangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para lumaban din para sa relasyon na ito.
Pero pakiusap, hatid mo muna ako sa amin ha. Kahit doon ka muna magstay, ayaw kong talakan ako ni inay. Fine, pero ihahatid kita at doon muna ako mag-stay. At mamamanhikan na rin ako. Ani naman ni Brandon na para bang sigurado na ito sa gagawin niya. Bandang huli ay wala naman nang nagawa si Rian at nagpaubayan na nga lang siya. Isa pa ay ayaw niya rin naman na masira ang moment nilang dalawa. Pagdating sa bahay ay talakagad ng kanyang inay ang narinig nito. Anong petsa at oras na, Rian? Balak mo bang tumira sa mall? Gaano ba kadami ang binili nyo at inabutan kayo ng siyam-siyam? Ay, sino pala itong pogi na bisita mo? Hindi ka man lang nagsabi, ikaw talagang bata ka? Hindi naman niya alam kung paano niya ipapakilala si Brandon. Kung ex niya ba, dating boss, o ang ama ng kanyang anak. Nagmano naman ang lalaki sa ina ni Rian. Good evening po. Sorry, masyado po kasing traffic sa may EDSA. Ako nga po pala si Brandon. Mamamanhikan po sana. Nakita naman ni Rian kung paano manlaki ang mata ng kanyang ina. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iho? Baka nagagayuma ka lang. Isa pa sandali lang. Bakit kamukha ng lalaki nito na ito ang apo ko? Anak ko po si Brian. Lalaki naman ang mata ni Rian nang makita niya ang kanyang ina na may hawak ng walis at akmang hahampasin si Brandon. Walang iyakang lalaki ka? Matapos mong abandonahin ang anak at apo ko, ay may lakas ka pa ng loob na magpakita sa amin? Lumayas ka! Walang panablay ang kagwapuhan mo kung wala kang paninindigan sa anak at apo ko. Alis! Ma, tama na po. Ako na po ang magpapaliwanag. At doon na nga kwento ni Rian ang buong pangyayari sa kanyang inay at itay. Por Diyos, por Santo, hindi ko alam kung bakit ganyan ang utak mo, Rian. Jump into conclusion ka pa. Kailangan niyong magpakasal sa lalo't madaling panahon. 5 buwan na nga ang nakakalipas nung magbalikan sila ni Brandon. Parang roller coaster ride ang nangyari. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa huli, sila pa rin dalawa ang para sa isa't isa. At ngayon nga ay naniniwala na si Rian na kung sila talaga ay sila talaga. At isa na lang ang kulang para sa kanilang dalawa ni Brandon. Ang makasal sila at sabihin ang kanilang pangako sa harap ng altar. Pero bago ang lahat ay kailangan niya munang subukan. Are you sure about this? We can get married with or without their blessings. Seryoso na saad sa kanya ni Brandon. Nagmamaneho ng kotse pupunta sa bahay ng mga magulang ng lalaki. Gusto ko lang naman na subukan. Saka matagal na rin noong huli mong nakausap ang mga magulang mo, diba? Ani naman ni Rian sa kanya. Wala na akong gana na kausapin sila. Matapos ng ginawa nila, I can't find myself forgiving them. Dahil sa kanila ay nangyari ang lahat ng ito. Hindi naman nila kasalanan na lahat, Brandon. May nagawa rin naman akong kasalanan. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita binigyan ng chance na magpaliwanag. At basta na lang ako lumayo. Siguro tama lang na bigyan natin sila ng pagkakataon. Kung ano man ang kinalabasan or kakalabasan nito, tayo pa rin naman ang magdedesisyon sa pagpapakasal natin. Sige, kung yan ang gusto mo. Wala pa rin gana na saad ni Brandon. Nakarating na sila sa mansyon ng mga magulang ni Brandon. Magarbo, malaki at tila ba agad na naisip na angat sa buhay ang mga nakatira dito. Sumalubong sa kanilang dalawa ang mga magulang ng kanyang nobyo. Maluha-luha na binuhat ng ginang ang apo nila. Ito na ba ang apo ko? Naiyak na saad ng mama ni Brandon. Maraming salamat, Rian.
I just want to take this time as an opportunity na makahingi ng tawad sa inyo. Hindi dapat ako naging makasarili. Hindi ko dapat pinungunahan ng nararamdaman ninyong dalawa. Sana ay mapatawad ninyo ako. At ramdam naman niya ang sinseridad sa boses ng ginang. Agad niyang ring niyakap ito pabalik. Pumasok na tayo sa loob. We prefer a small feast. At doon na nga sila pumasok at nagtanghalian. Napag-usapan na rin nila ang magiging kasal ni Rian at Brandon. Dapat na kayong ikasal sa lalo't madaling panahon. Babawi kami. Kahit anong tulong, don't be afraid to ask, okay? Saad ng ginang sa kanilang dalawa. Hindi pa sanay, ngunit masaya si Rian sa kinalabasan ng pagpunta nilang dalawa dito. Hindi siya makapaniwala sa init ng pagtanggap nila sa kanilang relasyon. Alam naman kasi niya na hindi siya ang pinapangarap nilang babae na pakakasalan ng anak nila. But despite all of that, para bang nakakuha na siya ng blessings mula sa pamilya ng lalaki na pinakamamahal niya. Mabilis nga na lumipas ang panahon, masaya ang naging pagsasama nila ni Brandon. At sa wakas ay dumating na nga ang araw ng kanilang kasal. Suot ang puting gown, maliwanag ang pinta ng mukha ni Rian na naglalakad patungo sa altar kung saan naghihintay si Brandon at ang kanilang anak na si Brian. Naihatid na siya ng kanyang ama at binigay sa lalaking pinakamamahal niya. Lumuluha ng umiti ang lalaki sa kanya. You are so beautiful, Rian. I can't wait to spend the rest of my life with you and my son. Ako rin, Brandon. Hindi ko rin alam na dadating pa pala ang araw na makakamit ko yung pinaka-hinihiling ko. Pasensya na mga iyo, tiha, pero mamaya pa ang exchange vows. Pabiro naman na saad ng pari sa kanilang dalawa. Parehas naman silang natawa. Sinimula na ang banal na seremonya kung saan pagbubuklurin na sila ng pinakamataas ang kanilang pag-iibigan. Rian, I am so sorry if I am stupid and reckless kung bakit tumagal pa ng ganito at maraming nasayang na panahon na hindi ko agad na napansin na mahal na pala kita. Maging ano ka man at maging sino ka man, I am so grateful that you still accept me and our son. Masayang masaya ako at ang puso ko na kasama kayo. Hindi man perpekto at madali ang pagiging pagsasama natin, pero pangako ko na ikaw lang ang aking ibigin. Mahaba at madamdamin na pangako ni Brandon sa kanya. Nakangitian na lumuluha si Rian. Nag-compose muna siya bago bangitin ang kanyang pangako. Brandon, gusto ko rin humingi ng tawad dahil masyado akong naging takot at duwag. Madami akong bagay na gustong pagsisihan at oras na nais kong ibalik dahil nasayang. I am so afraid and insecure that I am not good enough or worthy enough of your life. I was so blindsided na hindi ko makita na araw-araw mong pinaparamdam sa akin na sobrang espesyal ko pala sa iyo. Pangako na magiging mas matapang ako at haharapin natin na magkasama lahat. And now I proclaim you are now a husband and wife. Saad ng pari sa kanilang dalawa. Kasabay na anunsyo ng pari ay ang paglapat ng kanilang mga labi. Para bang unang halik nila iyon. Ramdam ni Rian ang mga parparo na lumilipad sa kanya tiyan. Para bang nagpe-play ang kantang Till I Met You sa kanyang isipan. Matapos ang kasal ay diretso na sila sa isang 5-star hotel kung saan dadaluhin ang party at celebration ng kanilang wedding. Kinuha na nga ni Brandon ng kamay ni Rian at sabay nilang kumuha ng kapirasong cake. Maraming dumalo sa kasal nila, marami ding basher dahil hindi na mawawala yun dahil mga sa nakaraan ni Rian. Love? Saad ni Rian sa kanya habang nasa mesa sila. Bakit love?
Tugon naman ni Brandon. Hindi naman siguro magbabago ang pagmamahal mo sa akin kung tatabaho ulit ako, hindi ba? Natawa naman si Brandon sa kanya. Kahit maging sino at ano ka pa, hindi na magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Promise? Ani ni Rian. Promise. Saad naman ni Brandon. At doon na nga nagtatapos ang akda at story nila ni Brandon at Rian, CEO's chubby secretary. Hanggang sa susunod na kabanata.